Magandang umaga mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon ay March 28, 2024. Ito pong muli ang inyong brother Conrad mula sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? KPJ, BLJ, Body of Lord Jesus Christ. Okay mga kapatid, ang topic po natin ngayon na pag-uusapan ay tungkol sa dapat ba tayong matakot sa Diyos. Kasi halos lahat ng mangangaral kapatid, ang iniaaral, mabait ang Diyos. No? Kaya karamihan sa mga tao hindi na natatakot sa Diyos. Kasi ang lagi nasa isip sa kanila, mabait ang Diyos, o ingatan ka lagi ng Diyos, ganun-ganon. Hindi nila ipinaliliwanag yung tamang paliwanag na kung sino ang iniingatan at inililigtas ng Diyos sa kapahamakan. Sino? Anong uri ng tao? Kaya pag-uusapan natin yan ngayon mga kapatid. Pero bago yan, ulitin ko, ang KPJ, katawan ng Panginoong Hesukristo, BLJ, Body of Lord Jesus Christ, ay hindi nanghihingi ng pera, donasyon, o tulong sa kanino mang tao o samahan. Ang aming misyon, ituro kung paano magiging banal, kailan magiging banal, at paano makababalik ang tao sa kabanalan tuwing siya'y nagkakasalang muli. Kailangan siyang bumalik. Bakit? Sapagkat kailangan siyang makapasok sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo para maligtas. Bakit? Anong ibig sabihin ng pag nakapasok sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, siya'y maliligtas? Sapagkat kapatid, ang kaisa-isang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, walang iba kundi ang sarili niyang katawan. Kaya nga nakalagay sa Biblia, you need to enter the body of Christ. We must be a part of the body of Christ. Okay? Nasa Colosas yan. 1:18. Ganito ang sinasabi. At siya, si Jesus Christ, ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Okay? Kaya dapat makabalik tayo sa ating kabanalan. Kaya, tuloy tayo sa ating topic ngayon. Dapat ba tayong matakot sa Diyos? Dapat. Nakalagay yun sa Ecclesiastes . Kaya tayo ginawa ng Diyos para matakot sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga utos. Simple. Yan ang buong katungkulan ng tao. Nakalagay ron. Matakot tayo sa Diyos. Kapatid, sa kapwa-tao nga natin na wala namang binatbat, wala namang kapangyarihan, mahina naman kagaya natin, natatakot tayo. How much more? Sa pinakamakapangyarihan sa lahat, sa gumawa ng langit at lupa, sa may hawak ng ating buhay, may hawak ng ating hininga, hindi tayo matatakot? Dapat nating katakutan ang Diyos na lumikha sa atin. Lumikha ng buong sanglibutang ito. Sa katuturo ng iba't ibang mangangaral at relihiyon na napakabait ng ating Diyos, yung mga tao tuloy walang ginawa kundi umabuso . Hindi na sila natatakot sa Diyos na dapat kapuotan. Bakit? Kapatid, nakalagay sa Biblia, ang Diyos ay mabagsik. Ang Diyos ay napupuot. Kaya nga sabi ko sa inyo magbasa kayo ng Biblia. Kasi kung sa akin, mas gusto kong maghanap kayo at magbasa ng mga katotohanan mula ng Diyos na nasa Biblia.
Kasi kung kagaya kayo ng isang bata na susubuan lang, ng susubuan, hindi kayo matututo. Kailangan maghanap kayo. Kailangan umintindi kayo. Bakit? Para sa inyong kaligtasan. Hindi para sa kanino paman. Para sa kaligtasan ng inyong espiritu. Okay? Ang Diyos mabagsik. Ang Diyos napupuot sa kanino? Sa mga sumasalansang sa kaniyang mga utos. Sa mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, napupuot ang Diyos. Alam mo niyo ba kung ano ibig sabihin ng puot, kapatid? Pag napuot ang isang tao, kaya na nitong pumatay. Puot. Ha? Ang Diyos napupuot. Ang Diyos mabagsik. Pag nagparusa ang Diyos, mabagsik. Tingnan niyo yung nangyari sa Sodoma at Gomora. Nagpabagsak ang Diyos ng apoy mula sa langit. Ha? Winasak ang buong syudad ng Sodoma at Gomora. Tingnan ninyo yung nangyari kay Noah. Di ba nyo alam yon? Hindi ba? Nalunod lahat ng tao. Nakaligtas ang pamilya lang ni Noah. Mabagsik ang Diyos. Ha? Nakalagay sa Biblia, ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling. At walang sino man makaliligtas sa akin. Kaya kung isa ka sa makasalanan, sabay matakot ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos nagpaparusa. Huwag mong daan-daanin sa mabaitan Diyos. Kasi hindi mo alam kung saan mabait ang Diyos. Sinasabi lang ng mga mangangaral na nakapaligid sa iyo, mangangaral ng mga iglesyang itinayo ng tao, ha? Na mabait ang Diyos, yun ang lagi nilang ipinangangaral. Hindi sinasabi, kanino mabait ang Diyos? Sa lahat na tao ba? No. Ang Diyos hindi makikipagbati kay Satanas. Ang ibig sabihin niyan, pag makasalanan ka, hindi ka ituturing na anak ng Diyos. Wala sa iyo ang Diyos. Hindi siya tatahan sa iyo. Maliwanag ang nakalagay. Kung banal tayo, tayo ay tatahanan ng Diyos. Tayo ang templo ng Diyos. Ang ating katawan, ang ating sarili. Pero kung tayo makasalanan, marumi ang ating katawan, hindi tatahan sa atin ng Diyos. Okay? Matakot tayo sa Diyos, kapatid. Obligasyon natin yan eh. Kaya nga tayo ginawa ng Diyos. Ako naman ay nasa Diyos eh. Basta't ako ay pinanganak na ganito, mamamatay akong ganito. Ang pananampalataya. Yun ang sinasabi ng karamihan. Okay? Paano kung nasa mali kang pananampalataya? Di okay. Gusto mong mamatay dyan sa pananampalatayang mali, pananampalatayang magdadala sa isa impyerno, larga. Hindi naman tayo dapat mag-away diyan. Ipinaliliwanag sa iyo ang tama, ang totoo. Gusto mong tanggapin, game. Ayaw mong tanggapin, nasa sa iyo yan. Ang bawat tao, uhusgahan ayon sa kanyang sariling gawa. Yun ang nakalagay sa Biblia, kapatid. Hindi tayo uhusgahan ayon sa gawa ng ating mga magulang. Uhusgahan tayo ayon sa ating sariling gawa. Tayo magliligtas ng ating espiritu. Kung mali ang ating gawa, mapapahamak ang ating espiritu. Ngayon, kung inosente tayo sa aral ng Diyos, fine. May katuwiran tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi nagpaparusa sa mga taong inosente. Kung inosente ang tao sa kanyang utos, kaya hindi nagagawa ng tao to at nakakagawa ng kamalian, meron tayong katuwiran sa Diyos. Hindi niya tayo parurusahan. Yun ang kaibahan sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Sapagkat sa batas ng tao, kahit inosente ka
Sa batas ng tao, parurusahan ka. Innocence of the law excuses no one. Yun ang sinasabi sa batas ng tao. Galing probinsya ka, bawal tumawid rito. Tumawid ka, hindi mo kasi alam. Uhulihin ka, jaywalking. Pananagutan mo yung maling ginawa mo. Sapagkat batas ng tao yun eh. Innocence of the law excuses no one. Wala silang pakialam kung inosente ka sa batas. Basta hindi ka tumupad sa batas, dahil kahit na hindi mo alam, parurusahan ka. Pero ang sa Diyos, iba kapatid. Katuwiran ng Diyos eh. Doon nga nagmamahal sa atin ng Diyos. Yun ang uri ng pagmamahal ng Diyos na binibigay sa atin. Katuwiran. Lagi tayong may katuwiran sa Diyos. Pag nagawa mo yung bagay na yan, at hindi mo naman alam na mali pala yan, hindi mo alam na mali sa utos ng Diyos dahil hindi ka inabot ng utos ng Diyos. Hindi ka parurusahan ng Diyos. May katuwiran ka sa Diyos. Titimbangin ng Diyos kung parurusahan ka niya o hindi. Pero lagi tayong may katuwiran sa Diyos. Ganon ang Diyos. Justice. Okay? Matakot tayo, kapatid. Ha? Marami tayong ginagawang mali sa utos ng Diyos. Marami. Baka hindi lang nyo namamalayan. Pero ilang beses na nyong naririnig ito. Ha? Bibigyan ko kayo ng example. Example lang. Okay. May utos ang Diyos na wala kang tatawaging ama dito sa lupa. O wala kang tatawaging sino man dito sa lupa ng ama. Father. Kasi isa lang ang iyong ama. Ang Diyos na nasa langit. At isa lang ang iyong Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo. Utos yan. Okay? Ang tanong, sinusunod mo ba? O. Yang binabanggit kong wag kang tumawag na ama, hindi yan yung tinatawag na biological father natin. Kasi yung biological father natin, talagang ama natin. Sa pagiging tao natin, talagang tinatawag din nating ama yan. Ang pinag-uusapan dito, yung pagtawag ng ama ng pang-espiritual. Okay? Hindi tayo dapat tumawag ng ama sa kahit na kanino mang tao. Pag pang-espiritual ang pinag-uusapan. Sapagkat isa lang ang ating ama. Ang Diyos, Ama, na nasa langit. Ang ama ng Panginoon Kristo. Utos yan. Matagal na ninyong narinig yan, siguro. Sa tagal na nating nakatira dito sa mundo, sa dami ng aral na nakapaligid sa atin na naririnig natin, siguro naman, narinig mo na yan. Bawal tumawag ng ama sa kanino mang tao dito sa lupa. Kaya kung may tinatawag kang ama, father, dito sa lupa, spiritually, nagkakasala ka. Ngayon, kung makasalanan ka, kasi nagkakasala ka, o, paano ngayon? Mamahalin ka ba ng Diyos? Sagutin mo sa sarili mo. Anak ka ba ng Diyos? Kapag patuloy kang gumagawa niyang kasalanan yan, hindi ka sumusunod sa utos niya, anak ka ba niya? Okay? Kung anak ka ng Diyos, iingatan ka niya. Wala nga kayang lumapit sa iyo eh. Kahit ang diablo, kahit si Satanas, tatakas sa iyo. Maliwanag yan nakalagay sa Biblia. Kahit si Satanas, hindi ka kayang galawin. Pag ikaw ay nasa Diyos. Kapag anak ka ng Diyos. Ay ibig sabihin, banal ka. Sumusunod sa utos ng Diyos. Pero kung hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, gumagawa ka nga ng hindi niya iniuutos, di ano ka? Makasalanan. Paano ka niya iingatan? Aber, sagutin mo kapatid, ikaw na sumagot.
May mga aral na sinasabi ng tao o sinasabi ng iba't ibang mangangaral dyan ng mga relihiyong gawa ng tao. Sinasabi, tama yung ginagawang yan, tama yung gawa yan, kasi yan ang ginagawa ng karamihan. Pero sinasabi sa Biblia, mali. Ano tong isa? Huwag kang sumamba o huwag kang magkakaroon ng anumang rebulto na iniukit ng tao, gawa ng tao, nakahawig sa mga nasa langit. Huwag mong sasambahin, huwag mong yuyukuran sila. Bawal ang mga rebulto na kinukonsidered natin na imahe ng Diyos Ama o ng Panginoong Kristo. Bawal yan. Batas yan. Utos ng Diyos. Ayun ang tanong, sinusunod ba ninyo? O pasok dito na mali, nilalabas dito, wala kayong pakialam. Okay. Di ba? Ginagawa naman yan ng karamihan eh. O di, gawin mo. Kung ginagawa ng karamihan, kaya mo ginagawa, wala kang pakialam sa utos ng Diyos, eh di gawin mo. Tandaan mo, mas marami ang makasalanan kaysa sa sumusunod sa utos ng Diyos. Okay? Maraming yung bang nakapaligid sa atin, nakasamaan eh, kaysa sa kabutihan. Okay? Bawal yan. Gusto mong gawin, ayaw mo iayos ang iyong pananampalataya, eh di gawin mo. Total, huhusgahan ka naman ayon sa iyong sariling gawa. Eh, mahirap magbago eh, mahirap. Eh, ano itatawag? Problema mo yan. Pwede mong igalang, opo, o, tawagin mo sa kung ano-anong tawag na gusto mo sa kanya, reverendo o kung ano pa man, huwag mong tawaging ama, sapagkat bawal. Ngayon, kung ayaw mo sumunod, problema mo yan, kapatid. Hindi ka naman pwedeng pilitin eh. Siyempre, gumagawa ka ng sarili mong desisyon. You have a free will. Binigyan ka ng Diyos ng malayang pagdidesisyon, free will, malayang pag-iisip kung ano ang dapat mong gawin. Alam mo yung tama at mali. Ngayon, kung gagawin mo yung mali, ayaw mong magbago dahil sa nahihiya ka na hindi mo sundin yung mali, dahil sa magagalit sa yung mga member ng family mo, o nahiya ka dun sa mga tao na hindi mo bibigay ang galang na sobrang paggalang, ay problema mo yan, kapatid. Basta tayo importante rito, dapat sundin ang utos ng Diyos. Yun. Huwag kang gagawa o magkakaroon ng larawan o rebulto ng mga nasa itaas ng langit. Si Jesus, naniniwala ka bang nasa taas ng langit si Jesus? Sa panahong ito? Oo. Kasi umakyat sa langit si Jesus eh. Pinatunayan yan. Okay. Pinatunayan niya ng mga apostoles. Nung umalis na rito si Jesus sa mundo, umakyat siya sa langit. Okay. At nasa kanan siya ng Diyos Ama. Nakaupo. Okay. Ngayon, bawal magkaroon ng imahe o picture ng nasa itaas ng langit. Eh si Jesus nandun. Bakit may picture kanya? Hindi. Kasi ito yung si Jesus Christ to eh. Tao ito eh. Kaya may picture, ganon-ganon. Sige. Yun ang sabi mo. Saka isa pa, may mga sinasabi na, talaga may picture. Kasi mahal mo
Tinan mo yung magulang mo. Mahal mo. Kaya may picture ka ng nanay mo, ng tatay mo, dyan sa wallet mo. May picture ka ng asawa mo, may picture ka ng mga anak mo. Kasi mahal mo sila. Fine. Okay. May picture ka ng nanay mo, tatay mo, kasi mahal mo. Kaya may picture ka ni Jesus Christ na sinasabi mong si Jesus Christ na tao. Okay, fine. Ngayon, yung nanay mo, mahal mo. Yung tatay mo, mahal mo. Ilang beses mong pinaglololoko yung nanay mo. Ilang beses kang nagsinungaling sa tatay mo. Ilang beses kang nagdamot magbigay ng pera sa magulang mo na matanda na wala nang aasahan. Naalala mo ba? May mga times na minura mo nga yung tatay mo eh. Sa visit mo. Yung nanay mo, ilang beses mo sinasagot-sagot. O, di ba? Ilang beses mo kinainisan, yun ang mahal mo. Ha? Ilang beses mo pinaglololoko, asawa mo? Ilang beses mong niloko? O, anak mo. O, anong ginagawa mo sa anak mo? Mahal mo. Pero, pinababayaan mo. Nakasikaso mo mabuti yung mga anak mo? O sa tuwing lalapit sa'yo, hingi ng tulong, magpapatulong sa kanilang mga assignment, ganun pinagagalitan mo. Yan ang pagmamahal. Mahal mo ang nanay mo, kaya may picture sa'yo. Yun na nga. Niloloko mo eh. Tapos mahal mo, yan ang uri ng pagmamahal. Ha? Hindi ba pagsisinungaling yan, pagbabalat kayo kapatid? Si Jesus Christ, kaya ka may picture niya, dahil sabi mo mahal mo. Naniniwala kang tao si Jesus Christ. Kasi may picture nga eh, nandito nga sa mundo eh. Hindi mo ba naisip na, kaya mo nakita si Jesus Christ nung bumaba rito sa mundo at nangaral, kasi nga, nagkatawang tao. Ano ba pagkakaunawa mo sa nagkatawang tao? Ibig sabihin, hindi tao. Kasi kung tao, di sana nakalagay sa Biblia, bumaba siya mula sa langit, tao. Bumaba yung tao mula sa langit, si Jesus Christ. Ang liwanag na nakalagay sa Biblia, kapatid. Si Jesus Christ, nagkatawang tao. Sa makatuwid, hindi siya tao. Gumamit siya ng katawang tao. Kalawa, si Jesus Christ, ipinanganak ni Mama Mary, ipinagbuntis ni Mama Mary, hindi dahil sa dagta ng tao. Virgin nga si Mama Mary eh. Ang liwaliwanag. Si Jesus, nabuntis si Mama Mary sa pamamagitan ng Holy Spirit. Espiritu Santo. Ang pinagbubuntis ni Mama Mary, Espiritu Santo. Yung talagang katauhan ni Jesus Christ na Espiritu pumasok sa katawan ni Mama Mary para ipagbuntis, hindi gawa ng dagta ng tao, kundi gawa ng Espiritu Santo. Ha? Kaya, gumamit ng katawang tao. Nakalagay yan sa Hebreo, sa Biblia, na pagpasok ni Jesus Christ sa sanglibutan, isang katawan ang inihanda para sa Kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, magbasa kayo ng Biblia eh. Oh. Pero ganun pa man, hindi kayo nagbabasa. O game, dito tayo. Sinasabi ko sa inyo, gusto niyo mapatunayan? Magbasa kayo ng Biblia. Okay? Gumamit si Jesus Christ ng katawang tao. Bakit naman siya gumamit ng katawang tao? Eh, natural ang purpose niya dito sa mundo. Kaya siya pinababa ng Ama para mangaral. Ipakilala ang Ama. Ipakilala ang utos ng Ama. Para ang mga taong makasalanan na nung panahong yun, maligtas, magbalik loob sa Ama. Paano mangangaral si Jesus Christ?
Kung mananatili siyang espiritu at hindi siya gagamit ng katawang tao. Oo. Makakarinig na lang ng boses ang mga tao na nangangaral. E di magtatakbuhan yan. Akala multo yung nagsasalita. Kaya nga gumamit ng katawang tao para makisama sa mga tao, para maaralan ang tao ng mga kautusan ng Diyos, para magbalik loob sa Diyos, magsisi ng kasalanan, at maligtas. Ganun kasimple. Okay? Ngayon, doon sa mga nagtuturing na si Jesus Christ ay talagang tao lang, merong nagsasabi na, tao lang yan, binigyan lang ng kapangyarihan ng Diyos, o game. Yun ang paniwala. Hindi tayo magtatalo riyan. Kayo mag-isip kung talagang tao lang si Jesus Christ. Okay? Kung talagang tao lang, kagaya lang ninyo, walang binatbat. Kagaya ninyo. Alam niyo ba kung ano nakalagay sa Biblia? Lahat ng tao makasalanan. No exemption. Sa makatuwid, kung si Jesus Christ tao lang, consider Him na makasalanan kagaya mo. Okay? Nakalagay sa Biblia, lahat ng tao sinungaling, no exemption. Okay. Lahat ng tao sinungaling. Now, you consider Jesus as man only? Okay. Sige. Tanggapin mong sinungaling si Jesus Christ. Kagaya mo. Ba't mo nga naman igagalang si Jesus Christ? Kagaya mong tao lang. Di, igalang mo na rin mga presidente diyan, mas bigatin, mas sikat. Diba? Mag-isip ka, kapatid. Yan ang problema eh. Larga lang tayo ng larga, hindi tayo nag-iisip. Kung gusto mong maligtas ang espiritu mo, mag-isip ka. Iligtas mo, sapagkat walang makakapagligtas ng espiritu natin na mapunta sa impyerno, kundi tayo. Ang ating mga gawa, doon tayo huhusgahan. Kung ang gawa natin labag sa utos ng Diyos, makasalanan tayo, aba, hindi tayo maliligtas, kapatid. Simple yan. Okay? May makasalanan bang maliligtas? Ito ang katuwang niyan. Walang banal na hindi maliligtas. Pag banal, ligtas. Bakit? Kay Espiritu tayo ng Diyos Ama. Banal. Kay Espiritu tayo ng Jesus Christ. Kay Espiritu tayo ng mga anghel. Kay Espiritu tayo nila Mama Mary, ni John the Baptist, nila Moises, nila Abraham. Kay Espiritu tayo ng mga apostoles na mula sa pagiging makasalanan, nagbalik loob sa Diyos, namuhay ng kabanalan, nang maturuan ni Jesus Christ ng tamang gawain. Okay? Kaya, pag banal ka, ligtas ka. Parti tayo ng katawan ni Kristo. Ngayon, kung hindi ka banal, gusto mong mamuhay sa hindi banal na pamumuhay, wala ka kay God. Wala ka kay Jesus Christ. Nasa diablo ka. Ngayon, kahit na ikot-ikutin mo ang Biblia, kapatid, maliwanag na nakalagay sa Biblia, mabagsik ang Diyos. Saka, alam niyo, kapatid, ayaw mong sundin ang utos ng Diyos? Aba, kahit na hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, hindi naman mawawala ang pagka-Diyos ng Diyos eh. Diyos pa rin siya. Si Jesus Christ, ayaw mong sundin. Anak pa rin siya ng Diyos. Panginoon natin. Hindi mawawala ang kanilang kapangyarihan. Pero ikaw, mahulog ka sa impyerno. Ayaw mong sumunod. Kung matapang ka, gusto mo sa impyerno, larga.
Baka hindi mo alam kung ano yung nasa impyerno. O, hindi ka naniniwala na may impyerno. Ang nakalagay sa Biblia, may impyerno. Ito ay lawa ng apoy, puro apoy. Susunugin doon ang espiritu mo. Ang apoy doon, ang sinusunog, espiritu. Hindi yung kagaya ng apoy dito, na pag sumindi ka ng posporo, iganyan mo yung daliri mo, ay, masakit, aaray ka. Diba? Hindi yung ganong klaseng apoy. Sapagkat yung apoy na nandun, para pang espiritu yun. Mas masakit yun. Mararamdaman ng espiritu mo. Ngayon, kung gusto mong mahulog sa impyerno, walang katapusan, ha? Bahala ka sa espiritu mo. Okay? Mas mabuti pa yung mga nakakulong eh. Ang sentensya, 5 taon makukulong ka, tapos laya ka na. 10 taon makukulong ka, laya ka na. Kahit na habang buhay, baka may pagkakataon makalaya ka. Matatapos ang nararamdaman mong sakit at hirap. Sa impyerno, nakalagay, pag nahulog ka ron, walang katapusan. So, yung sakit na nararamdaman mo, walang katapusan. Ngayon, maniwala ka hindi, problema mo yon. Kung hindi ka natatakot, mahulog doon ang espiritu mo, problema mo yon, kapatid. Kami ay nagsasabi ng totoo, nangangaral kami sapagkat kami ay alipin ng Diyos at Panginoong Kristo. Yan ang aming trabaho. Ngayon, kung hindi ka makikinig, nasa sa iyo yun. Karapatan mo yun. Okay? So, kagaya ngayon, mahal na araw. O, ang dami-dami nating dasal-dasal. Ang dasal memorize naman. Hindi naman galing sa puso. Ha? May mga dasal-dasal tayo. Nagtitika kunyari, may paiyak-iyak pa sa simbahan. Ha? Paulit-ulit na nagro-rosaryo, kung ano-ano. Pakitang tao lang lahat yung kapatid. Kasi kung talagang nagtitika ka sa isang sulok, tuturo lang yan luha mo. Diyos lang nakakikita sa iyo. Huwag na tayong pa-etcheng-etcheng kasi gusto natin makita tayo ng tao. Ay, si talagang nagsisisi ng kanyang kasalanan. Pakitang tao lang. We all are a great pretender. Kaya nga paborito kong kanta yung Great Pretender eh. Kasi ako, ganun din. Dumaan ako sa ganyan. Oo, di ba? Lahat tayo nagpipretend, pakunyari. Sabi ng iba diyan, basta't ako nasa Diyos. Okay. Ayoko na makinig ng aral-aral. Basta ako nasa Diyos. Okay. Sabi niya, baliwala naman yung salita ng tao eh. Na nagsasabing siya'y nasa Diyos. Baliwala yun. Ang importante, ang Diyos ang magsabi na nasa Kanya ka. Sasabihin kaya ng Diyos yun na nasa Kanya ka? Bakit? Sumusunod ka ba sa utos niya? Ay, yung pagtawag lang ng Father sa pare eh. Hindi mo na sinusunod eh, ang utos niya. Yung pagkilala lang sa tunay na katawan ng Panginoon Kristo, hindi mo na kayang gawin. Sapagkat naniniwala ka, ang Panginoon Kristo, tao lang. Oh, di ba? Yung paggawa ng ribulto, pagdasal sa mga ribulto, ay hindi naman kami nagdadasal sa ribulto eh. Kalokohan yan. Hindi kami nagdadasal. Hindi namin ginagawan Diyos ang ribulto. Okay. Fine. Oh. Bakit pag nagdadasal ka, doon ka lumulod sa ribulto? Bakit kailangan mong luharan ng ribulto pag nagdarasal ka? Kung hindi mo pala tinuturing na Diyos ang ribulto, ba't hindi ka lumuhod yan sa kalye, walang ribulto? Kahit na saan sulok, doon ka magluluhod. Hindi ka naman luluhod doon eh.
sa kalye, sa may ano, hindi ka luluhod. Luluhod ka sa may rebulto. Bakit? Kasi tinuturing mong Diyos ang rebulto. Okay? Kanino ka pa lumuluhod? Ay, sa mga santo, kung ano-ano santo riyan. Hindi ka nga kilala, hindi mo rin sila kilala. Mga tao yan na namatay na. Alam niyo ba kapatid kung ano nakalagay sa Biblia? Ang tao, pag namatay, nabubura na ang kanyang alaala. Kahit na kapatid mo yan, kahit na asawa mo yan, pag namatayan, hindi ka na niyan kilala. Kahit na anong dasal mo sa kanya, kahit na anong hingi mo ng tulong, wala na siyang memory. Hindi ka na niya matutulungan. Pero kung naniniwala kang kaya kang tulungan nitong mga patay na wala ng memory, okay, fine. Eh di magdasal ka ng magdasal sa kanila. Ha? Oh. Di ba? Eh nang nakalagay sa Biblia eh. Maliban na lang kung hindi ka na talaga naniniwala sa Biblia. Oh. Alam niyo ba kapatid kung sino nagpakilala sa atin na may Diyos? Ang Biblia. Kahit na anong reliyon na ng Christianity, ng Kristiyano, nagawa-gawa ng mga tao, Biblia rin ang pinagbabatayan. Kaya lang, iniiba nila yung interpretation. Kahit na naiintindihan na, hindi naman dapat i-interpret, iniiba pa rin. Yun. Kaya kung ikaw hindi ka magsisik ng katotohanan tungkol sa Diyos, dahil tinatamad ka, inuuna mo yung pera, kakahanap ng pera, para sa mga makamundong gamit, eh, nasa sa iyo yun, kapatid. Basta't kami, nagsasabi, yun ang obligasyon namin. Doon kami tinawag ng Diyos para kanyang maging alipin para sa inyo. Magsabi ng batas ng Diyos, ng utos ng Diyos, magpakilala sa inyo tungkol sa katotohanan ng Diyos Ama, Panginoong Jesucristo at Holy Spirit, kanilang katauhan. Pinaliliwanag namin yan, nasa sa iyo yan. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, na nagkamali ka lang, nagkasala ka, at gusto mong bumalik loob sa Diyos para maligtas, pwede kang bumalik. Pero kung ikaw, you consider yourself na anak ng Diablo, gusto mong manatili sa kasalanan, kasi mas masarap ang nagkakasala kaysa magpakabanal, nasa sa iyo yun. Okay? Pero dito kapatid, walang etchingan. Diretsahan tayo. Pag nilabag mo utos ng Diyos, ay nako, huwag kang gumawa ng reason na ganito, kaya ito ginagawa ko dahil ganito. Walang rason. Ang utos ng Diyos, sundin mo, tapos. Hindi utos ng tao yan para gawan mo ng rason, kaya hindi ako nakapunta, kaya hindi ko nagagawa dahil ganito. Utos ng tao yan eh. Hindi perfect. Kaya you can do any reasoning. Pero ang utos ng Diyos, eksakto yan. Sundin mo. Dapat ka nang sumunod. Wala tayong karapatan. Sino tayo? Wala tayong karapatan na hindi sumunod sa utos ng Diyos o baguhin ang utos ng Diyos. O sabihin natin, hindi kasi ganito. Sino tayo para magrason sa utos ng Diyos? Sino tayo? Aber? Kilala mo ba kung sino ka, kapatid? Ano ka ba? Hindi madadala sa tapang yan, hindi madadala sa pera yan, hindi madadala sa galing. Ano ba galing mo? Ano ba galing natin? Okay? Basta sa Diyos, Diyos ang pinag-uusapan, sumunod lang tayo sa utos. Tapos. We cannot question God. Ngayon, kung ayaw ninyo, mamili kayo kung sino susundin nyo. Diyos o Diablo. Dalawa naman ang power sa mundo eh. The power of God and the power of Satan eh. So you choose. Gusto mo sa Diablo? Okay.
impyerno. Gusto mo sa Diyos? Okay, langit ka balang araw. Oh. Ganun lang yun, kapatid. Kaya, gising. Magising ka na. Hindi yung, gaya ngayon, Holy Week, may paiyak-iyak ka, may pangako-pangako. Pagkatapos ng Holy Week, katatapos nga lang siguro eh. Oh. Pagkatapos ng Holy Week, balik na sa dati. Oh. Ba? Patagal-tagalin mo naman. Sobra naman eh. Pagkatapos ng Holy Week, balik ka na sa dati. Patagal-tagalin mo. Pakita mo naman kay Lord na nagsumikap ka, patagalin ng konti. Peke, kapatid. Sa totoo lang, tayong mga tao, peke. Maliban na lang kung talagang magdidesisyon tayo na kumapit sa Diyos. Kapatid, pag wala ka sa Diyos, pag wala sa iyo ang Diyos, you can do nothing. Wala kang magagawa. Unang-una, kahit na iligtas ang sarili mo, hindi mo maliligtas. Sino ka para magligtas ng sarili mo sa kapahamakan? Lagi tayo nagsasabi, ingat ka, ingat ka. May ingatan ba niya sarili niya? Yung taong sinasabihin mo mag-ingat, kaya ba niya ingatan ang sarili niya? Hindi. May mga tao dyan kumakain sa sarili nilang bahay. Nawala ng break yung malaking truck. Pumasok sa bahay. Kumakain sila. Nawasak yung bahay. Pasok ang truck. Patay sila. Di ba na? Pag nasa loob ka ng bahay, panatag ka dapat. Bahay mo yun eh. Oh. May bata naglalakad sa kalye. May nagpaputok ng barel. Ligaw na bala. Tinamaan yung bata. Patay. May batang natutulog sa sariling bahay. Nagpaputok. Pumasok yung bala sa atip. Tumama sa bata, sa ulo ng bata, patay. Tayo, natutulog, bigla na lang hindi magigising. Inatake na pala sa puso, patay. Kaya mong protektahan ang sarili mo? No, you need God to protect you. Na, kung wala kang Diyos, bahala ka. Kung nasa Diablo ka, protektahan ka ng Diablo, gagamitin ka niya para gumawa ng masama. Kasi siguradong itiyakin niya na yung kaluluwa mo hindi na magbabago, diretso na sa impyerno. Kukunin ka na niya. Ganon kasimple, kapatid. Okay? Samantalang ang Diyos, binibigyan ka ng free will, gumawa ng tama o mali. Ikaw magdidesisyon. Kaya, nasa sa iyo na yun, kapatid. Ngayong Holy Week, sana magbago ka na. Magbago na tayo. Iba yung makasalanan tayo, pero nagsusumikap na magpakabanal muli. Magsisi ng kasalanan ng tao sa puso, magpakabanal muli para makapasok tayo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Na siyang iglesyang kanyang itinayo. Pag nandun tayo sa katawan niya, ligtas tayo. Anumang oras may mangyari sa atin. Anumang oras mamatay tayo. Ganon kasimple. Iba yung nagsusumikap tayo, iba yung hindi naman tayo nagsusumikap magpakabanal eh. Okay lang eh. Iba yung alam na nating mali ang ginagawa natin, nagpapauto pa rin tayo dito sa mga taong nangangaral ng mali, ginagamit ng Diablo para aralan tayo ng mali, para maliin ang ating tamang pananampalataya, para mahulog tayo sa Diablo. Iba yun. Nakikita tayo ng Diyos, kapatid. Yun nga lang, aral na ang tamang pagdarasal, kinakailangan, hindi memorize. Dapat galing sa puso. Ginagawa nyo ba yun? O patuloy kayo sa pagdarasal ng memorize? Gawa ng ibang tao. Minemorize lang ninyo. Tapos habang sinasabi ninyo, wala sa isip ninyo. Tapos habang sinasabi ninyo, inaanto kayo, patulog-tulog kayong ganyan. Pag nagising, tuloy ang dasal na memorize.
Yung ba yung gusto ng Diyos? Yung ba yung tamang dasal? Pakikinggan kaya ng Diyos kung ang dasal nyo ganyan? Kayo mag-isip, kapatid. Kung kayo Diyos, pakikinggan nyo yung dasal na ganyan? Nagsasalita kayo, wala naman sa puso ninyo? Ano ba utos ng Diyos? Ang dasal kinakailangan mula sa puso mo. Yun ang dasal. Yun ang utos ng Diyos. Sinusunod mo ba? Okay. Mabait ang Diyos, oo. Pero sa mga sumusunod sa Kanya. Sa Kanyang mga anak. Pag ang Diyos binigay ang kahilingan ng hindi niya anak ng Diablo sapagkat makasalanan, ano kaibahan ngayon ng anak ng Diablo at anak ng Diyos? Kung bibigyan din ng biyaya ng Diyos ang anak ng Diablo, wala nang kaibahan sa anak ng Diyos. Kasi nga, ang anak ng Diyos, talagang dapat bigyan ng biyaya ng Diyos sapagkat anak niya. Nagsisikap magpakabanal. Ngayon, kung pati itong anak ng Diablo, bibigyan biyaya ng Diyos, hindi na magpapakabanal yung mga tao na anak niya. Gagawa na lang ng kasalanan, gagaya na lang na maging anak ng Diablo. Masarap gumawa ng kasalanan, kapatid. Masarap. Hindi nyo ba alam yan? Ha? Kagaya ko. May nagustuhan akong babae sa kalye. Pukpukin ko. Tangayin ko. Akin na. Tapos ang kwento. Pero yung ba'y tama? See? Mas masarap gumawa ng kasalanan, kapatid. Pero mamimili ka. Kung gusto mong maligtas, kung ayaw maligtas, game. Manatili ka sa mga gawain ng Diablo. At hayaan mo yung Diablo ang tumulong sa'yo para lalo kang masadlak sa kapahamakan. Talagang mapahamak ang espiritu mo. Okay, kapatid? So, hanggang dito na muna tayo. At sa susunod, meron tayong iba't ibang topic naman na pag-uusapan dito para sa mabuksan ang inyong pangunawa sa tamang aral ng Diyos. Okay? So, peace be with you. At ingatan kayo ni God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Bye-bye.